Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, buksan natin ating puso upang magiging tahanan ito ng ating Panginoong Hesukristo, ng kanyang puso na punong-puno ng pag-ibig para sa ating mga makasalanan. At hiningin din natin kay Kristo na tayo makapasok sa kanyang puso. Yes, the Sacred Heart of Jesus. Hilingin natin ang mga grasyang kinakailangan natin sa ating misyon, sa ating buhay, araw-araw, personal man, pamilya, o buhay sa ating sosyedad, sa ating bansa, lalong-lalo na ang kapayapaan at ang gift of healing sa pamamagitan ng tulong ng ating santo o mga santong obispo, si Basil at Gregorio. Ngayon, hilingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan na ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan, at sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak,
pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay iyalay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Noong dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang sacerdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit, sinabi mo sa amin o sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi dito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya,
Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, 2026 na po. New Year. So, every New Year, yan ang ating palaging sinasabi, Happy New Year. Kaya, babatiin natin ang ating mga kapanalig ngayon, no? Lalong-lalo na sa momentong ito, no? Sa ating healing mass dito sa Veritas, no? Lahat ng nakikinig, lahat ng sumubaybay, no? Happy New Year sa inyong lahat. Okay? Napakaganda. Ikaw na may edad na, Happy New Year. Ikaw na bata pa, Happy New Year. Ikaw na medyo may problema sa buhay, Happy New Year. Ikaw na walang problema sa buhay, Happy New Year din. Ikaw na may sakit o walang sakit, Happy New Year sa inyo. No? Ikaw, kaluluwa, na nasa purgatorio pa, Happy New Year. Okay? So, Happy New Year, Happy New Year. Pero, what is new in every year? Wala naman. Di ba? New Year, pero ang mga realities parang the same. Kung ano yung mga problema natin noong 2025, parang the same problems na mayroon tayo ngayon. So ang New Year pala is just a matter of number. Pero what matters most here is the possibility for us, ang opportunity na ibinigay ni God sa atin para ma-renew natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Yes, ang ating pananampalataya sa Kanya. At si God, ma-renew din niya ang Kanyang pag-ibig dito sa atin. Well, hindi na niya kailangan i-renew yan dahil ang Kanyang pag-ibig ay palaging new. Palaging bago ang Kanyang pag-ibig. Yes. Sabi ni St. Augustine, "Oh, wisdom, always ancient and always new." I was searching for you far away. Pero ngayon na-realize ko, nandito ka lang pala sa puso ko. Napakaganda. So, ito ang importante nating tandaan, no? Na every year is a renewal of our commitment, no? Lalong-lalo na dyan sa ating pananampalataya at pag-ibig kay God. Dahil ang pag-ibig ni God, hindi lamang yon isang konsepto na inimbento ng ating mga scholars, philosophers o theologians o mga wise men ng ating simbahan. Hindi lamang yan isang bagay na inimbento natin. Iwan ko saan lumilipad, no? Ito ay nasa konkretong buhay natin. So, ang pag-ibig ni God, nandyan sa buhay natin. At ang buhay na yan ay siyang ibinigay ni God. At ang pangalan niyan ay Kristo. Tinanggap natin si Kristo dahil tayo nagkaroon ng gift of pananampalataya. Salamat, Diyos namin, sa gift ng faith. No? Kasi kung walang faith, hindi natin masasabi o hindi natin masabi talaga na may Diyos. Na may pag-ibig ni God na ipinakita sa ating sanlibutan makasalanan sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ang banal na salitang nagkatawang tao, hindi natin masasabi yan. Never. Pero, since may faith tayo, ito ang ating declaration, ito ang ating profession. God manifests Himself through His only begotten Son. Okay, John 3:16, "For God so loved the world," love. Then He sent, or He gave His only begotten Son. And that Son is the Word.
the Word made flesh. Sabi ni St. John sa kanyang first chapter sa Gospel. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and then the Word was made flesh, nagkatawang tao, and dwelt among us. Ito ang katotohanan. Kaya, salamat sa pananampalataya, tinanggap natin ang katotohanan in the person of Jesus Christ. Kaya, sa ating pagtanggap na si Kristo, si Jesus ay the Kristo, the anointed one, the sent. But because to love the world, love. Because of love, therefore, hindi tayo antikristo. Hindi tayo mga antichrist. Kaya sabi ni Saint sa ating unang pagbasa, simple lamang, di ba? Ano sabi dito ni Saint John sa unang pagbasa? Kung sino ang hindi kumikilala na si Jesus is Christ, is Antichrist. Kung sino ang hindi kumikilala sa anak, hindi rin kumikilala sa ama. Kung sino ang hindi kumikilala sa anak at sa ama, automatically yan. Si Kristo nagsabi niyan. O si Ebanghelista nagsabi niyan. Antichrist ka. Eh kung Antichrist ka, siyempre, walang Kristo sa puso mo. Walang pag-ibig sa puso mo. Eh anong klaseng tao ka? Animal? We are all animals, di ba? Rational animals. Pero ang gift of intelligence, sumabayan sa gift of love. Hindi yan pwede is-separate. Kaya pag mawala ang pag-ibig sa ating puso, mawala din si Kristo dahil siya ang tunay na pag-ibig. Ang katotohanan ng ating kaligtasan ay ang pag-ibig na pinakita ni God through Jesus Christ. And si Jesus, pinakita niya ang pag-ibig ni God sa pamamagitan ng kanyang pagpakasakit at kamatayan sa krus. Wala nang hihigit pa dyan. Kaya ito ang ating papasukin. Sa bagong taon, i-renew ang ating declaration, ang ating profession of faith in Christ. Ang espiritu ng katotohanan ay hindi magtuturo sa atin ng kasinungalingan. At ang turo ng espiritu ng katotohanan is ito, nandito si Kristo, ang iyong tagapagligtas, wala nang iba. Kaya, ang sabi dito sa ating ebanghelyo, kilalanin natin si Kristo. Si Juan hindi nila nakilala. O kilala siguro nila si Juan, siguro kapitbahay nila yun eh. Pero, hindi ka namin kilala in the sense na, anong ginagawa mo? Eh, sino ka? Are you a prophet? Si Elias ka ba? Sino ka? Bakit nagbibinyag ka? Hindi ka pala ang propeta, hindi pala ikaw ang propeta, hindi pala ikaw si Elias. Eh, sino ka? Hindi ka rin ang Mesiyas. O sino ka talaga? Oh, ako yung sinasabi ni Isaias. One is crying in the desert, prepare the way of the Lord. Ako yan. Therefore, there's the Lord of life coming. Yeah. Hindi niyo siya nakikilala. Andyan lang sa gitna ninyo. Ako'y nagbibinyag with water. For the one who is coming after me, hindi nga ako worthy to untie his sandals. Siya ay magbibinyag sa inyo ng katotohanan, espiritu at apoy ng katotohanan, katotohanan ng pag-ibig. Kaya napakaganda. Ngayon, Christmas season pa tayo sa ating liturgy as we renew our faith in God, our trust in Jesus. Contemplate natin. Katulad ng ginawa ng ating mga santo. Ngayon, we have Basilio, we have Gregorio, mga exemplars ng ating Christian life sa pagsunod natin kay Kristo din sa sakripisyo, no? At pag-aalay natin sa ating buhay katulad nila, katulad ng ginawa nila. Inialay nilang kanilang buhay, pagserbisyo din kay God sa sambayanan, no? Dahil alam nila at alam din natin
na in the first place, si Christ ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. And therefore, we contemplate Jesus in the manger of our sinful humanity. Yes, sa Bethlehem, 2,000 years ago, along the course of history, the same Bethlehem, house of bread, si Jesus mismo, na isinilang sa sabsaban ng ating poor humanity, ng ating makasalanang sangkatauhan. And doon makita natin ang pag-ibig ni God. The baby Jesus in the manger, walang sinasabi kundi nagpapakitang gilas sa kanyang totoong kapayapaan. Wow, napakaganda. Ang kapayapaan. Bakit? May nakita ba kayong baby na natutulog, nagde-declare ng giyera? Wala. May baby ba ng ganun, no? Natulog dyan, sabi, away tayo, gira tayo. Oy, sige, patayan tayo. Wala. Si Kristo sa manger ay nagsasabi lamang, kapayapaan, ako ang pag-ibig. Kaya someone contemplating the baby sleeping, sumulat siya. Sumulat. That someone wrote something there. And then, galing sa kanyang puso, nilagyan niya ng melody. And then, kinanta niya. Anong kinanta niya? Oh, my sleeping child, the world's so wide, but you build your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. Sabi niya, the Milky Way. Lahat ng contemplation sa heaven, heavenly bodies, parang mga ways upang maparating sa atin ang katotohanan ng kapayapaan at pag-ibig at lalong-lalo ng kaligtasan. Si Kristo yan, walang iba, dumaan sa heavenly bodies. Pati ang star ay nagsasabi sa mga pastol, halik kayo, sasamahan ko kayo at sasabihin o ipakita ko sa inyo kung saan isinilang ang sanggol na siyang hari ng sanlibutan. Grabe. Amen. Magsaya ka, kapatid, kapanalig. Ikaw na may karamdaman at sakit, gagaling ka. Kristo is the peace of our heart, serenity of mind, and the love for eternal life. Amen. Itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa. Lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti na lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kami nga maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami nakahain para sila San Basilio at Gregorio ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Basilio at Gregorio ay pinararangalan na sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Inaning Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Pamagapin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Panalangin Nazareno. sa mahal na poong Nuestro O Padre Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadulangin ang pinanaligan ng uliran naming sina San Basilio at Gregorio ay maipahayag namin at ang itinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay maninikluhod sa iyo ngayon upang ipakiusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual. Sa inyong awa ay patawarin mo rin po sila sa kanilang pagkakasala. Huwag po ninyo silang pababayaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.